Narito pong News TV Quick Response Team sa Jose Reyes Memorial Medical Center at handang-handa na po ang mga doktor at staff dito. Kaugnay pa rin po ng pinangangamba o inaasahang pagdagsa ng mga mabibiktima ng paputok dahil kanina, bandang alas 2 ng hapon, nakita po natin yung huli sa dalawang ipinasok po dito, isang 4 na taong gulang na bata at isang 17 gulang na dalaga. At ito pong dalawang ito ay pareho naputukan ng pikulo. Yung bata po ay namulot lamang ng pikulo, samantalang itong dalaga ay nasabugan po matapos pong sindihan ng paputok na hindi pala niya alam kung paano magpaputok ng pikulo. Kaya nga po sa listahan po ng Jose Reyes Memorial Medical Center, pikulo pa rin ang pinakamaraming nabibiktima. At sa kabuuan nga pong bilang ng DOH na 184 na firecracker-related injuries sa buong Pilipinas, 91 po dito ay nanggaling po sa NCR. Mula po noong December 21, hindi bababa sa 18 firecracker-related injuries ang naisugo dito sa JRMMC. Karamihan nga po sa kanila ay mga batang naputukan ng pikulo. Mayroon ding 50 taong gulang na kinailangang putulan ng 3 daliri matapos maputukan naman ng plapla ay sa mga opisyal ng ospital. Mula 2006, pababa na raw ng pababa ang bilang ng mga napuputokang isinusugod dito. Hangad daw po nila na wag na nga po itong tumaas pagpasok po ng bagong taon. Bukod sa mga naputukan, tutok din ang mga doktor dito sa mga respiratory diseases na maaaring makuha sa usok ng paputok. Sa puntong ito, makakasama po natin si Dr. Amabel Labor, siya pong Officer of the Day ng Jose Reyes Memorial Medical Center. Magandang hapon po, Doktora. Magandang hapon po. Opo. At sa ngayon po, yung mga biktima, no, yung karamihan po sa mga biktima, nakita natin di sa listahan nyo, napauwi naman po. Yes po. So, starting ng December 21 po up to present, meron na po kaming total ng 20 na pasyente na natignan due to firecracker-related injuries. So, sa 20 po na yan, 18 po yung napauwi, 2 po yung admitted. Yung sa mga admitted po, isa doon naputukan po sa mata dahil po sa pikulo at saka yung isa po ay naputukan naman po, ay natamaan po yung kamay dahil po sa plapla. Opo. Doktora, yun nung masyadong marami nang nabibiktima yung pikulo. Ano? Kung sakasakali na marami pa rin, ano po yung pinaka mabisang magagawa ho nila para first aid po? Kasi sigurado mamaya, yun din po ba expectation? Yes po. Ang pwede pong magawa pag nasa bahay po or sa scene ng injury po, ang pwede po nilang hugasan ng tubig, maraming buhos po ng tubig. Pwedeng gumamit po ng mild na sabon and then dalhin na po sa hospital para ma-assess kasi depende sa gravity ng injury yung pwedeng gagawin sa pasyente. Kasi meron po tayo sa mga ganitong injuries, meron pong types 1 and 2 na ang involvement lang po ay soft tissue injuries. Yan po, napapauwi natin yan dahil ER level lang po ang management niyan. Pero sa mga type 3 and 4, ito po, na i-involve na po dito ang mga buto. So baka kailangan po na maoperahan, kailangan dalhin sa operating room. Ito yung malala yes na po. po. Yes Opo. po. Doktora, yun nung yung sa Watusi naman po, ano po ang pinakamabisa doon? So, sa mga Watusi ingestion po, kasi meron po ang active component po kasi ng Watusi, yung TNT po or trinitrotoluene. Ito po siya yung chemical na ginagamit po sa dinamita. So, ito po, pag nai-ingest po, pwede po itong makabutas sa bituka, sa esophagus. Kung kaya, hindi po ina-advise na pasukahin or mag-induce ng vomiting sa pasyente because meron pong danger na lalong mai-injure po yung intestinal tract ng pasyente. So, pwede pong first aid na magawa sa ganitong mga pangyayari, pwede po ninyong pakainin ng puti ng itlog yung pasyente. Pag bata po, pwede pong mga 6 hanggang 8. Pag matatanda naman po, mga 8 hanggang 12. Kasi ang gagawin po, yung itlog po, isi-slow down po niya yung absorption ng toxin. Puti lang ng itlog? Yung puti lang po. Apo.
Yun po. And then, dito po, pag madalas sa hospital, i-reassess po, meron din po kaming ginagamit na activated charcoal na kung saan yung toxin po, dumidikit po dun sa charcoal. Opo. Na ihahalo kasi yung charcoal sa tubig and then maglalagay po kami ng tubo sa ilong po, diretso sa tiyan at doon po i-introduce namin yung tinatawag naming activated charcoal po. Makakatulong din po para hindi po ma-absorb sa sistema yung lason. Doktora, yung po namang mahihikain, hindi makakahinga dahil sa usok, Apo. ano po yung dapat nilang gawin? Dapat ba nilang yung paper bag, pwede ho ba nilang gamitin? Kasi po, airway po, hindi po makakatulong yung paper bag. Ang the best po na magawa, dalhin po kaagad sa Diretso ospital. na. Opo. Apo. Kasi kailangan pong ma-assess namin. Opo, panghuling salita po, ano po yung inyong paalala sa ating mga kababayan, lalo na yung mga bata na nanonood po ngayon at hindi po talaga mapipigilan magpaputok? Ano po yung paalala Apo. sa kanila? Ang Department of Health po ay meron pong itinataguyod na programa, yung Action Paputok Injury Reduction po, or APPEAR. So, para po maiwasan po natin na magkaroon ng makaranas ng kahirapan sa bagong taon, isinasangguni po ng Department of Health na ang mga na umiwas po sa disgrasya. Dahil mapanganib po ang paggamit ng paputok, lahat po ng paputok dapat ipagbawal po sa mga bata, lumayo po sa mga taong nagpapaputok, huwag mamulot ng di sumabog na paputok, at magpagamot kaagad kapag naputukan. Opo, maraming po salamat. Sige po. Si Dr. Amabel Labor, siya po yung Officer of the Day ng Ceres Memorial Medical Center. Samantala, kanina po ay nag-ikot ang matataas na opisyal ng DOH sa iba't ibang pampubliko ospital. At pinakauna nga po sa pinuntahan nila dito, itong Ceres Memorial Medical Center. Kasama po, magkasama sina Assistant Secretary Eric Tayag at Undersecretary Chodoro Herbosa. Narito po ang kanilang mga payag. On the hour, every hour, simula alas 6 ng gabi hanggang alas 6, kinabukasan, meron tayong quick count sa 7 ospital dito sa Metro Manila. So ang unang bilang po, ilalabas namin ng alas 7 ng gabi. 186 na po ang naitala ng 50 ospital na tumututok dito sa surveillance ng mga na-injure sa paputok. Yung pinakamarami pa rin napinsala yung sa 186 ay mga bata at ang pinakamaraming sanhi ay yung firecracker na tinatawag na Piccolo.